sosyo-kultural at pamumuhay ng sinaunang Pilipino. Sa pang-araw-araw na hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino ay humabi ang kanilang kagalingang pangsining, paniniwala, pakikipagkapwa-tao at pag-aaral sa pag-uugali ng mga tao. At ito ang tinatawag na sosyo-kultural bilang bahagi ng natatanging kaugalian ng mga sinaunang Pilipino. Makikita ang kanilang kasiningan sa mga damit. Narito ang isang piraso ng tela na ibinabalot sa ulo ng mga lalaki. Ito ay tinatawag na putong. Pulang putong ang isinusuot kung nakapas lang na ng isang tao. Bordadong putong ay isinusuot kung nakapas lang na ng 7 tao. Makikita rin ang mga kasiningan sa kanilang mga balat. Tinatawag natin na tattoo o tato ang isang permanenteng disenyo at marka sa balat ng kalalakihan. Tinatawag naman na pintados ang mga katutubo na puno ng tattoo ang katawan. Kangan naman ay isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Ito ang pang-itaas na damit ng kalalakihan. Pulang kangan para sa dato. Itim o asul naman na kangan para sa may mababang katayuan. Bilang pang-ibabang bahagi ng damit ng kalalakihan, may tinatawag na bahag. Ang bahag ay isang piraso ng tela na nakabalot sa baywang at may haba na aabot hanggang hita. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga damit at palamuti ng mga sinaunang kababaihan. Meron tayong tinatawag na pumaras. Ang pumaras ay isang alahas na hugis rosas. Meron din naman tayong tinatawag na ganbanes, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa kanilang braso at binti. Para sa kasuotan ng mga sinaunang Pilipino, baro. Baro ang tawag sa damit na ipinapatong na may manggas. Tapis. Ang tapis naman ay telang karaniwang ipinapatong sa baywang. Ang saya naman o patadyong sa Visayas ay ang maluwag na palda na isinusuot ng mga kababaihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ka-AP!